Sinabi ni Representative Chua na nagtataka daw siya kung bakit nanalo yung mga pro-impeachment congressman sa 2025 elections. Nagtataka ako bakit nanalo si Congressman Joel Chua. Bakit? Hindi ko alam. Hindi ko alam bakit siya nanalo. Update po ma'am sa birthday celebration niyo sa The Hague ma'am at saka yung ano po yung magiging program doon ma'am at when are you going to fly to The Hague po? Okay. Oh, kadjot lang ha. Mabagang sa nako yan. Yes. Okay. So ang updates is from that campaign, June ang next namin na mga activities for Office of the Vice President. Ngayong end of May, pupunta kami sa Doha, Qatar. If you can remember, merong mga nakulong doon na mga supporters. Pero na-release naman na sila. Pero bibisitahin pa rin namin just to comfort them sa mga nangyari sa kanila. And Thanksgiving as well sa OFWs sa Qatar. So meron kaming Qatar on May 27. And then meron kaming Thanksgiving yon sa Doha, May 27. And then May 31, merong program, may rally doon, ICC, send PRRD home, doon sa The Hague, sa harap ng detention center where they call it Duterte Street. So wala akong birthday celebration for this year. Lahat ito para sa ICC case. And yes, and then after that, meron pa kaming mga series of ICC send him home na mga rallies sa iba't ibang bansa. Inaayos lang namin yung mga permits from the local governments doon kung saan yung rallies. Yes, ma'am. Dito daw po kayo kayo, sir, kay Vice President kabalo man ang taga Davao na supporter din ang mga resident. What went wrong and sabi sa that, and now that you are nakabalo din and you've been reaching out to in a sense that hindi kayo sa Davao. Yes, oo. Hindi pa tapos ang filing of candidacy na kasi, di ba nga sabi ko sa inyo, January 2024 pa lang, naghanda na kami sa election noong May 12. Ang hindi lang namin na-anticipate doon noong 2024 is yung pagdukot nila, pagkidnap nila kay President Duterte. Hindi namin na-anticipate yon. Although, every meeting namin nasa agenda yon except that he refused to talk about it. So, tapos na yan lahat. Before ng ending before ng deadline ng filing of candidacies, ako ang inutusan na kausapin si Congressman Vincent Garcia to tell him na meron pa siyang term as congressman. So siya lang kung please ang pwedeng tumakbo. Kasi nakikialam ang mga hindi tiga Davao dito sa Davao City. Nakikialam ang governor ng Isabela Province, nakikialam ang mayor ng Santa Cruz na hindi naman sila tiga Davao City. So sinabi namin, ang gusto ipaabot kay Congressman Vincent Garcia at that time ay kung pwede lang sana siya lang ang tumakbong congressman. Noong wala nang makipag-usap sa amin, hindi na ako sinasagot. And then nakita na namin, nalaman na namin kung sino yung tatakbo sa 2nd District. Nilagay namin as candidate si Omar Duterte, yung barangay captain ng Buhangin. Julius Brigada. Kita kayo lang. Message for Vincent Garcia. Kung meron man po. Ano message? Gusto ko siya kausapin. Nag-reach out kami, hindi ko alam kung yesterday, the other day, and hanggang ngayon, hindi siya sumasagot sa messages. So, I guess, bigyan lang natin ng time si Congressman Vincent Garcia. May pag-usapan pa pala, VP. May mensahe ka pa sa kanya? Well, yes, because nagkasama din kasi kami sa trabaho. And then, he was very supportive of City Hall when I was mayor, of the Office of the Vice President when he was congressman. So, and meron pa naman siyang isang term. So, hindi ko alam bakit, alam mo yun, bakit
niya papayagan ba na merong mga hindi tiga Davao City na makialam sa Davao City. And alam naman nating lahat na si Javi Campos is a candidate of Martin Romualdez. So, yun yung Santa Cruz, Davao del Sur yun. Sa Albano at sa Yung Quezon. kanina, Santa Cruz, Davao del Sur. Santa Cruz, Davao del Sur. Saan daw si Mayor Baste? Tatanong. Base na siya dito sa sa reception. Basing na siya dito sa reception. So, I'm inviting everyone as well to the reception. Red Lantern Seafood Restaurant, dyan lang sa unahan. Sa oras karon ha. Oh, yes. Actually, kung i-let go na ninyo ako, pwede na tayo pumunta doon. Para kumain tayo lahat. Ma'am, last question na ma'am. Ma'am, Yes. sa national media Oo. nagpapasalamat yung mga Pilipino sa patuloy na programa at serbisyo ng OVP po. Ano pong tugon natin sa kanilang pasasalamat, ma'am? Opo, humihingi kami ng pasensya dahil nawala talaga yung, alam nyo, ang pinaka-in-demand talaga na project ng Office of the Vice President ay yung burial and medical assistance. And tinanggal talaga nila. Tinanggal ng House of Representatives yung line item na yun. Kaya hindi talaga namin siya malagyan ng budget. So humihingi kami ng pasensya doon. Pero tuloy-tuloy pa rin yung aming disaster, sabi tawag na to, niya? Disaster Operation Center, DOC, Disaster Operation Center. Tuloy-tuloy pa rin yung pagbabago campaign natin kung saan we advocate education sa mga kabataan, and we are targeting to plant 1 million trees. So nag-re-strategize kami sa Office of the Vice President. Sinabi ko sa kanila, since maliit na lang yung budget natin, paliitin natin yung project, tapos habulin natin, bilisan natin na maabot natin yung targets natin para next year, makagawa tayo ng iba pang project. So ganun yung strategy namin ngayon with truly no budget at all. So, nagpapasalamat ako dahil tuloy-tuloy pa rin yung suporta at pagtitiwala ng mga tao sa akin, sa aking mga kasamahan, sa opisina at sa buong tanggapan ng pangalawang Pangulo. Kung makikita nyo, meron kaming mga paglipat ng offices dahil lumiit din yung budget namin para sa arkila sa rent. So, meron kaming relaunching across the country, relaunching ng mga offices namin kasi kailangan namin lumipat sa mga maliliit na offices na mababa yung renta. Thank you. So, ayan mga kababayan, si Vice President Sara Duterte na nagtataka siya bakit pa nanalo daw po itong si Congressman Joel Chuano dito sa District 3 mga kababayan ng Maynila. Ayan. At kanya rin pong pinaliwanag mga kababayan dito kung bakit napatakbo or tumakbo no itong si Omar Duterte. Ayan, yung pala ang dahilan bakit pinatakbo nila mga kababayan dahil yung dating congressman noon na si Congressman Vincent Garcia ay ni-reach out ni VP Sara at kaso lang daw hindi daw po ata reach back or hindi po nag-send ng feedback. Kaya itong si Omar na ngayon ay congressman na po no, dito sa 2nd District. Siya po ay dating kapitan ngayon doon sa Buhangin District sa Davao City at napilitan lang pong tumakbo dahil kung hindi po tatakbo si Omar ay meron daw pong kandidato itong si Congressman House Speaker Romualdez doon mga kababayan na pinatakbo at nakikialam daw po dito yung gobernador ng Isabela Province at itong mayor ng Santa Cruz Davao del Sur. Ayan, yun yung revelasyon ni VP Sara mga kababayan no. At kaya panalo naman din itong si Omar mga kababayan no. Siya po yung congressman-elect doon sa 2nd District. At sa 1st District naman ay si Congressman Pulong Duterte mga kababayan. At humihingi nga po ng pasensya mga kababayan itong si VP Sara Duterte tungkol po dito sa kailang mga programang burial and medical assistance kasi wala na po silang maibigay dahil nga po sa ginawa ng House of Representatives sa kanila na hindi na po sila binigyan ng budget mga kababayan. Yung mostly na hinihingi ng
mga taong bayan, yung burial at medical assistance. Kaso nga po ay hindi na nga po sila binigyan ng budget ng House of Representatives, kaya nawala po yung kanilang programa na iyon, mga kababayan. At ang natira na lang itong mga para sa calamity, mga kababayan, no? Yun na lang daw po yung natira. At kanilang mga opisina sa mga satellite office or offices ay lumipat na po sila, mga kababayan, no? Naghanap po sila ng maliliit na upa o renta. Ayan, so kasalukuyang lumipat po sila ng opisina kasi hindi na po nila kakayanin yung mga bayad, no, sa upa o sa renta, mga kabayan, dahil nga po ay wala na nga po silang budget, tinapyasan, or malaking bahagi ng kanilang budget ay tinapyas, mga kabayan, or tinanggal ng House of Representatives ngayong 19th Congress, mga kababayan. So yun po yung paliwanag ni VP Sara, mga kababayan, no, dito sa kanyang sit-down interview dito po ngayon sa Davao City. At nakatakdang pupunta si VP Sara, mga kababayan, pala sa Doha, Qatar, no, para puntahan yung mga OFWs doon, at lalo na yung mga nakulong nung panahon na nagsagawa ng prayer rally, mga kababayan, no, nung kasagsagan ng pag-bit-bit nila kay Pangulong Duterte doon sa The Hague, Netherlands. At matandaan natin na libu-libong mga OFWs din, no, all over the world ang nagsagawa ng prayer rally, mga kababayan, bilang protesta dito sa gobyerno ni President Marcos sa ginawang pagbitbit at pagpadala kay Pangulong Duterte doon po sa The Hague, Netherlands. At ito nga pong Doha, Qatar, or dito sa Qatar ay mahigpit po doong pinagbabawal kasi yung mga public demonstration, no. Ayan, so nakulong daw po yung mga Pinoy, pero nakalaya na ngayon, mga kababayan. At pupuntahan ni VP Sara, no, para bisitahin, kumustahin at i-comfort, mga kababayan, itong mga Filipinos doon na nakalaya na doon sa bansang Qatar, mga kababayan. At meron din po silang mga series of events, no, itong Bring Home PRRD na nakatakda, mga kababayan, doon sa The Hague, Netherlands. At pati na rin po sa iba't ibang bansa, mga kababayan, no, nagsasagawa ang lahat ng mga supporters ni Pangulong Duterte, mga kababayan, no. At ano pong opinion nyo, mga kababayan, dito po sa mga statement ni Vice President Sara Duterte, mga kababayan? Please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.